Salamat sa good weather, salamat nakabalik kami, and salamat sa mga spiritual blessings na aming na-receive this morning and this afternoon. It's our prayer, Lord, na again, i-bless you kami at sa aming lecture, na maging blessing ito sa aming lahat, maging, Lord, way na marami pa kaming ma-learn sa pamagitan po ng lesson na ito. And it's my prayer also, Lord, bigyan niyo wisdom, strength ang iyong servant sa pag-impart ng truths na ito. This I pray in Jesus' name. Amen and amen. Be seated. Thank you so much, church. Okay. Now, daanan na natin ito na lesson before. But salamat na may nag-share sa akin ng bagong lesson o gihingi ko ito para the more. Kasi mas maganda, I believe, na pag may visual tayo mga kapatid, the more natin maintindihan at makita. So, pag-aralan natin uli yung the important contrast, the Bible. Okay, in the Bible. Itong tinatawag, the four churches. Now, kung Bible student ka at Bible reader, hindi mo pwedeng sabihin na iisa lang ang church sa Bible. Okay? Marami tayong proof na hindi lang po isa. Okay? So, ngayong hapon, ay pag-aralan natin, isa-isahin natin ang four churches. Four churches. At hopefully, ito mas turo, mas intensive ang ating pag-study nito, mga kapatid. Okay? Now, the word church means called out. Ang meaning ng church, called out. Okay? Is there only one church in the Bible? Isa lang ba ang church sa Bible? The answer is, the truthful Bible student cannot and will not arrive at such conclusion that there is only one church in Scripture. It is an easily demonstrable fact that there is more than one, okay, more than one church in the Bible. Matthew 16:18, makaya yung basahin? Kaya pa dyan? Matthew 16:18 is the first time that the word church appears in the New Testament. So that's the first time na mention ang word church sa Matthew 16:18. Or even in the entire Bible for that matter. It is quite unfortunate that the only church most people know of in Scripture is the church, the body of Christ. So mostly, yun lang alam nila. Similarly, the only baptism. Ang tao din, katulad po ng baptism, isa lang din ang alam. Akala nila pag baptism, water baptism kaagad. Most know of in Scripture is water baptism. The thoughtful Bible student cannot and will not arrive at such conclusion that there is only one church in Scripture. It is an easily demonstrable fact that there is more than one church in the Bible. Amen? So, hindi lang po isa, kundi four po. Kaya isa-isahin po natin. Yan mga kapatid. Now, four churches. Okay? Hinati po yan. Okay, dito. Old Testament and New Testament. Take note, ang ating timeline, ang ating pinaka-boundary is the cross, the death of Christ. So from here, that is Genesis, until here, on the cross, that is part of the Old Testament. Amen? After the cross, hanggang dito, that is the church age or under the grace, the period of grace, the dispensation of grace until rapture. Tapos ito, another dispensation na naman. This is tribulation period. At the end of tribulation period, 7 years, babalik ang Panginoon. That is the second coming. Mag-touchdown siya. And then after second coming, that is millennium. That is the 1,000 reign of our Lord Jesus Christ as King of Kings and Lord of Lords. Okay. Now first, na church na ating studyhan is the church in the wilderness. Na-mention po yan siya sa Acts 7:38. Sige, buksan natin. Acts 7:38. Chapter 7, verse 38. Acts 7:38. Okay. So lahat po tayo magbasa please. 38, ready? Read.
This is he that was in the church in the wilderness, with the angel which spake to him in the Mount Sinai, and with our fathers who received the lively oracles to give unto us. Take note the word, i-underline mo, church in the wilderness. So mayroong tinatawag dito, the church in the wilderness. Okay? Now, isa-isahin natin yan later on. Alright. Pangalawa na church, okay? Ito yung tinatawag, the church upon the rock. The church upon the rock. Pangalawa na church this is during the earthly ministry of our Lord Jesus Christ. Jesus Christ and the 12 apostles. So ito yung establish ni Jesus Christ. And that is, Brad, Matthew 16:18. And thou art Peter, and upon this rock, I will build my church. So, yun po. Isa-isahin natin yan mamaya. Kaso, yung church na yun ay hindi natuloy. Kasi gireject siya. So, na-postpone po mga kapatid, hindi natuloy kasi hindi siya tinanggap ng mga kababayan niya. Medyo gaano, no? Gireject nila ang king nila, si Jesus Christ. Gireject nila ang kanilang Messiah. So, hindi po natuloy mga kapatid. Okay? At yan po ay maitutuloy doon po sa millennium. Okay, millennium. And then pangatlo na church. Okay? Ito na yung New Testament under grace, which is tinatawag po siya na church which is His body. This is the body of Christ ito. Now take note, itong church na ito is invisible. Invisible, hindi nakikita. Lahat ng mga saved, Gentile ka man, Hodyo ka man, ano ka man mga kapatid, automatic ang member nito yung mga saved. Walang hindi saved dito. Kasi ang Holy Spirit ang maglalagay dito after ka mag-believe sa gospel. Okay? So isa-isahin natin yan. Isa-isahin natin yan, mga kapatid. Yan ang pangatlo na church. Of course, yung pang-apat, yun na yung, okay mga kapatid, local church. Ito na yun sa atin ngayon. Local church. Okay? Local church. So, apat po, church in the wilderness, the church upon the rock, sa time ni Jesus Christ, that church which is the body of Christ, invisible, and then ang pang-apat is the local church. Okay, locality. At ang member po dito ay hindi po lahat saved. No, possible may mga unsaved po dyan. So later on, i-discuss natin yan, at least magkaroon tayo ng overview. Okay, sa ating pag-aralan. Okay? Next, okay? The church in the wilderness. Okay. Now, ito po yung sequence, mga kapatid. 7 questions. So, dito tayo magsimula sa church in the wilderness. Number 1 na tanong, makita ba? Number 1, who are its members? Sino ang mga member dito sa church in the wilderness? O yan ang unang tanong. So, dapat alam natin yan. Amen? Pangalawang tanong, how does one become a member? Paano ma-member ka dito? Amen. Okay? So, dapat alam natin. Pangatlo na tanong, what is the church called out from? Saan sila kinuha? Kasi ang church, called out assembly ang meaning. Called out assembly. So, kinuha ka dyan, tapos gitransfer ka dito. Yun po ang meaning ng church. Alright? Pang-apat na tanong. Mabasa? Anong question number 4? What is its destination? Saan papunta ang church na ito? Panglima, what are its purposes? Ano ang purpose ng church na ito? Who are its leaders? Sino ang leader? Dapat alam natin. And number 7, how does one ceases to be a member? Paano ka ma-dismember o paano mag-stop ang membership mo? So, yun ang ating isa-isahin. Okay? Take note.
Unang church na ating studyhan, the church in the wilderness. Church in the wilderness. Okay? So, ito na tayo. Who are its members? Who are its members? Okay. So, andyan na lahat. According sa Acts 7, chapter 7, verse number 8. Okay? Acts chapter 7, verse number 8. Sabi dito, 7 verse 8, and he gave him the covenant of circumcision, and so Abraham begat Isaac, and circumcised him in the 8th day, and Isaac begat Jacob, and Jacob begat the 12 patriarchs. Okay, so isa-isa po dito, sino yung mga patriarchs galing kay Abraham? Si Abraham, ang anak niya si Isaac, tapos gi-circumcise niya on the 8th day, and si Isaac ay nagkaroon siya ng anak na lalaki, dalawa, si Jacob and si Esau, and then yung mga iba pang patriarchs. Then dito po sa verse 38, and this is he that was in the church in the wilderness with the angel which speak to him in the Mount Sinai, and with our fathers who received the lively oracles to give unto us. So tanong, ang sagot, who are its members? Israelites, Jews in the time of Moses. Amen? So sino ang mga member? Mga Israelites, mga Hudyo po, mga kapatid. Jews in time of Moses. So sa panahon ni Moses, sila po yung mga tao, sila po yung members dito sa church na ito. Ibig sabihin, sila yung mga tao na galing sa Egypt. Nakuha niyo po yung under na naging bondage po sila. So kinuha sila sa Egypt, nagtawid sila sa Red Sea, and then going po sila sa Mount Sinai. Ito yung mga tao na giprobisahan ni Lord Brad ng Promised Land. Okay, Promised Land. Natandaan natin, ang church na ito ay wala pong halong mga Gentile. Yes or no? Puro Hudyo ito. Walang isa dito na hindi Hudyo. Okay? At nag-claim pa yung mga Sabadista, sila daw ito. Sila daw ito. Itong Church of the Wilderness. Tanong Brad, kailan nag-umpisang Sabadista? Kailan lang? 19th century. O pagpalagay natin, 18th century. Sino may idea? Kailan nag-start ang SDA? Yung si Ellen Goodwhite. Ellen G. White. Actually, dalawa ang founder ng SDA, si William Miller. Dalawa po yan sila. Pero ang pinaka-famous, si Ellen G. White na nag-claim na propeta. At marami siyang prophecy. Hindi po. Kasi saan na ito ngayon? Wala na. Wala na. Matagal nang patay na ito lahat sila ngayon. Ang lahat na member nito, patay na. Wala na, mga kapatid. Okay po? So, sino ang member ng church na ito? The church in the wilderness? Si Moses at lahat ng mga Israelite na galing po sa Egypt. Okay? Wala po. Malabo tayo. Hindi tayo kasama nito. Kalayo-layo pa. Panahon pa ni Moses. Okay? Pangalawa, how does one become a member? Paano maging member? Okay? Exodus 12. Exodus 12. Exodus chapter 12. Okay. Mag-open tayo. Exodus chapter 12, verse 48 and 49. Verse 48 and 49, and when a stranger shall sojourn with thee, and will keep the Passover to the Lord, let all his males, take note, be circumcised, and then let him come near and keep it, and he shall be as one that is born in the land. For no man uncircumcised person shall eat thereof. One law shall be to him,
that is homeborn, and unto the stranger that sojourneth among you. So maliwanag po ang instruction ng Diyos sa Israel na para maging bahagi sila, mga kapatid, kahit meron silang stranger na pumunta sa kanila, ang requirement para sa kanila, sa mga Israelite, is dapat Brad, circumcised. So, ang circumcised na ito, literal. Hindi ito spiritual circumcision. Literal talaga. Kaya ang mga Hudyo talagang ganun sila. Kaya yun ang command sa kanila, even before, sa time pa ni Moses. So, ang kanilang church membership nung una, para ma-member ka dito, sa church in the wilderness, ay kailangan ma-circumcise ang lahat na mga lalaki. Okay? Leviticus 12, verse number 3. Leviticus 12, verse number 3. Verse number 3, and in the 8th day, the flesh of his foreskin shall be circumcised. Take note, 8 days old pa lang. Ang bata, kapag ka lalaki, automatic ba, ika 8 days old, more than 1 week pa lang, automatic na, i-circumcise. Yun ang command, yun ang kanilang practice. Yun ang instruction sa mga parents. Sa time ni Moses, 8 days old, dapat ang mga bata na lalaki, i-circumcise na sila. Kaya si Jesus Christ, in the 8 days, gi-circumcise. Kasi Hudyo si Jesus Christ. Amen? So, paano ma-member dito sa church? Ang requirements, they must be what? Circumcised. Circumcision. Ang kanila pong tawag dito, requirement. Okay? How does one become a member? By circumcision. Pangatlong tanong, what is the church called out from? Saan sila galing? Itong church in the wilderness, saan galing? Okay, basahin natin, umpisa Brad, verse number 36. Balik tayo sa Acts kanina. Okay, Acts, at least may basis talaga tayo. Acts chapter number 7, according sa verse 36, and he brought them out. After that, he had showed wonders and signs in the land of Egypt, and in the Red Sea, and in the wilderness, 40, what? Years. Okay, verse 25 or verse 24, and seeing one of them suffer wrong, he defended him and avenged him that was oppressed and smote the Egyptian. Sino po yan? Si Moses. Yung pong nakita niya na ang isang Israelite o Hebrew slave ginasakit ng isang Egyptian doon. So, ni Moses hanggang napatay niya. Verse 25, for he supposed his brethren would have understood how that God by his hand would deliver them, but they understood not. So, maliwanag. Saan galing, Brad? Ang mga taong ito? Ang mga, saan galing? Egypt. So ito sila, itong church in the wilderness, sa time ni Moses, sila yung mga tao na dati bandage ni Pharaoh. Tapos gideliver ni Moses, nag-cross sila ng Red Sea, and then doon sila nag-stop over sa Mount Sinai before nag-proceed sa Promised Land. Pero yung iba, namatay na, doon pa lang sa wilderness. Okay. So what is that church called out from? From Egypt. Egypt po sila. Ang kanilang origin is from Egypt. Okay, pangapat. What is its destination? Saan sila papunta? Verse 45. Acts 7:45. Acts 7:45. Which also our fathers that came after brought in with Jesus into the possession of the Gentiles,
whom God drave out before the face of our fathers unto the days of David. Okay, so yung meron nang nakaposisyon doon before sila nagdating. Okay, another verse, Exodus. Exodus chapter 3, verse number 7. All right. Exodus chapter number 3. Okay. Exodus chapter 3. Chapter 3, 7 to until verse number 10. Chapter 3. Okay, ganito po. Ang sabi, verse 7, And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people. Na very strict talaga sa time ni Moses na ipakaon ang dugo. Bawat kainin ang dugo. Kaya the moment kakain ang isa sa kanila, patay ka agad. Patayin. Wala nang maraming hiring-hiring pa, wala nang trial-trial. Kasi sino na magpatay? Ganon katindi. Sa Old Testament, sa church in the wilderness. Kaya sabi mo, istingan mo lang nila. Wala mo nakakita ako na magluto. Wala na. Natingala na lang. Tingala na. Pang! Buktaw na pang! Okay, tiskig na papang. Kaya nagmato-mato, luto sa dugo. Eh gusto mo lagi dinugukan, dugo-dugo. Nagmato-mato na, sikrito lang. Patay. Hello? Ganun katindi. Pag sinabi ng Diyos sa church in the wilderness ni Moses, ito bawal, dapat susunod sila. Kasi pag di sila sumunod, ano sila kay Moses? Wala na. Wala na grace period, automatic. Di na pwede mag-intervene si Moses. Patayin sila agad. Amen? Sa panahon natin yan, pag i-apply ngayon, natingala na lang, katuwa naman rin ng simba. Hindi naman ibang mga members din. Ay, pastor, wala na, sunod-sunod na, kalamatay ng mga membro, mga liberty. Ay, dali, kaya nagkaroon dugo. Dugo-dugo. May tanong, kung di ka mag-rightly divide ngayon ng Bible, ma-misinterpret mo ito. Di ko magkain dugo, kaysa may verse sa Bible, pinabawal kasi mapatay ko. Yun ang impression mo. Uy, kakadlog, magaling, uy. Bo, papapon mo na, patsyon. Tapos pag magkapon ka sa may aras ng yes, mapatay ka mo. Sige na kaon tinapay. Ang mga daycare para natin, patay na ito, matagal na ito. Di ba iwasan, magtilaw na yan sa kanilang minuto. Number 1, patay mga daycare. Kay may unliving. Yun, ay living. Masalamat tayo na hindi na tayo under dito. Amen? Kaya napakahirap sa Old Testament. Sipyat ka ng gamay, why not tigok? Gamay ng sipyat. Pero mga verse sa Bible, pag ikaw gluton, basahin niyo, hindi ko manukit. Ikaw gluton, ano ng gluton? Gluton ni sobrang kain, palakain. Masiba. Matakaw. Hello, amen? Hindi ba, bisang busog na, namasog ka na, sige gyapon usap-usap. Bisang busog na. May mga tao na sobrang na busog. Hindi ko magtandugaw. Kay, masakit ako na no. Bisang magulang, hinahinay na. Sobrang ka busog. Ang mga tao nga mga kuanak, mga gluton ang tawag. Nagtawa sa mukbang, no? Ng mga Korean, mga Chinese. Ulo, ulo. Init-init pa ang matutungo na. Gas-masukaan. Ulo, mata, susupon. Mata, utok, dila. Grabe ari yung mga tao. Dila, taringa, utok. Hindi gani ko gagawin, magkihap. Ano gani ako mga kapatid? Magkihaw ako ng manok, ginagawa yung ulo.
Samok-samok ng ulo na. Ulo pag ginano, makuha mo na sa ulungan. Pero mga Korean, mga insik, may arap pa parang parang dra, may tusik pa. Ari yung mga tao nga. No, may kakapang manok, may katistik. Kita mo, may sumumpa mo, apil. May katuya pa mga tulungan rin, apil. Ari yung mga tao ay patawad. Pirti ka, mga dalog-dalog. Kita yun ha? Ari yung mga tao nga. Gluto ang tawag niya, gluttony. Sobrang wala kang disiplina sa pagkaon. Sabi ng Bible ba, ang mga glutton, patayin. I can prove to you next Sunday na may verse dyan. Na sa time ni Moses, ang mga glutton, patayin. Totoo po yan. Okay? So, pangatlo, pagkapanganin pang ito, how does one ceases to be a member? Disobedience to the law given by God to Moses. Now, kung itong na-church ngayon, makinig kayo church, members, kung itong na-church ngayon, applicable sa atin, iwan ko lang kung ilan ang matira. Basi ko kayo nilipad, wala pa na abdan tungig, wala na ubos na pinagay sa liberty. Kaya di man ka, ano ka, wala na control. Di man maka-mintin. Kaya i-mintin mo eh. Para mabuhi ka, dapat likawan mo yung pagkakot na bawal. Tama? Oo. Pasalamat tayo pa na hindi pula na ito. Kaya kung ganito ngayon sa panahon, applicable to sa panahon natin, iwan mo lang. Kasi baka pati pastor. Disgrasya pa. Disgrasya. Okay? Nawang kapatid, wala na ito ngayon. Hindi din ito sa balista. Hindi ito Jehovah's Witness. O sino pa? Ito, take note, sino itong church na ito? Church in the wilderness, puro Mordio. Patay na si Moses, patay na si Aaron, pati members nila lahat, until now, wala nang nabuhay. Okay? Kaya wala na ito, peace out na ito, wala na nag-exist. At huwag mong sabihin, ang church wilderness, tayo ang counterpart ngayon. Mali po yung interpretation. Okay? Kaya wala tayong link doon kaya mga Mordio, sila tayo Gentiles. Paano tayo nagkaroon ng link, connection sa kanila? Kaya hindi mo piling spiritualize na tayo pastor ang spiritual church in the wilderness. Mali yun. Ataka ka lang na-interpret. Okay? Hindi mo piling i-spiritualize na tayo yung ba't ang version, the New Testament version ng church in the wilderness. So dapat kapag ako. Kaya ba dito sa kanila? Tama? Kung natin ka na tayo ang New Testament version sa church in the wilderness, kung ano ang bawal sa kanila, dapat bawal sa iyo. Amen? Kaya, sabi ng Isne, kami yan, bawal sa amin. Bawal. Kadamong lang, banista na kaama po eh. Si Prito lang. Nakaon tinapay. Tanong, gina-practice ba nila ang Passover? Ang Passover, 7 days dito na, 7 days. 7 days nila dapat i-observe. Kasi sabi doon ka dapat, first day pa lang, nagkamali ka na, kumain ka na ng unleavened bread, patay ka na sa first day pa lang. Kaya 7 days. Ngayon, sa balista, tanong ko, nag-Passover ba sila? Wala pa. Iba galing, sa Sabado, nag-try pa galing. Wala ka nag-isimba ang iba. Sa Old Testament, patay, kung di ka nag-isimba sa Saba. Lalo na sa Passover, patay ka. That's the true, mga kapatid. That's true. Amen? Okay? So, for this afternoon, yan lang muna. Next Sunday naman yung next na church. Next Sunday naman ang next church. Next Sunday naman. Amen? Excited tayo na makinig. At least meron tayong alam. Okay? Tandaan natin, hindi lang isa ang church sa Bible. 4 po at isa-isahin natin yan. Kaya huwag tayong mag-absent para maka-learn tayo at maka-share tayo ng truths. Amen? Na mga kapatid, 4 pala ang church sa Bible. At tignan natin saan tayo nabilong. Saan tayo nabilong. Amen? I hope na na-enjoy tayo sa pag-study natin na Word of God. Amen? So tayo lahat, please. Let's
pray. Dear God, salamat Lord this afternoon. Salamat sa lesson na aming na-discuss ngayong hapon. Sana makatulong ito Lord na mag-mature kami at mag-grow pa kami at marami kaming malaman, Lord, na iba-iba pala ang church sa Bible at dapat ma